The Angel of Death, The Chilling Case of Victorino Chua. Si Victorino Chua ay isang Filipino nurse na nag-migrate sa United Kingdom noong 2002 para magkaroon ng mas magandang buhay. Naging nurse siya sa Stepping Hill Hospital sa Stockport, England, kung saan dapat sanay nag-aalaga siya ng mga pasyente. Pero sa halip na magbigay ng care, siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng ilan sa kanila. Noong 2011, napansin ng mga staff na may mga pasyente na bigla na lang bumabagsak ang blood sugar levels kahit hindi naman sila diabetic. Yung iba, bigla na lang nagka-seizure, na coma, at ang iba ay namatay. Dahil sobrang unusual ng mga nangyayari, nag-investigate ang hospital at natuklasan na may mga IV fluid bags at ampoules na hinaluan ng insulin. Ang mga pasyenteng na-inject ng mga kontaminadong fluids ay nagkaroon ng severe hypoglycemia, sobrang baba ng blood sugar, na naging cause ng kanilang deterioration at kamatayan. Dahil sa sunod-sunod na incidents, nag-launch ng malaking investigasyon ang pulis. Sino-sino nga ba ang may access sa mga gamot at fluids? Sino ang nasa paligid tuwing may ganitong case? Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang pangalan ni Victorino Chua bilang prime suspect. Sa pag-search sa bahay niya, nahanap ng mga pulis ang isang handwritten letter na parang personal diary ni Chua. Tinawag niya itong Confessions of a Killer at dito niya isinulat na meron siyang demonyo sa loob niya at hindi niya raw mapigilan ang sarili niya. Itong letter na to ang isa sa pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Noong 2015, nagsimula ang trial ni Chua. Pinatunayan ng prosecution na siya ang responsable sa 21 kaso ng pagkalason ng pasyente at dalawa sa kanila, Tracy Arden, 44, at Derek Weaver, 83, ang namatay dahil sa ginawa niya. Ayon sa mga witness, si Chua ay manipulative, mayabang, at tila natutuwa sa kapangyarihang kontrolin ang buhay ng kanyang mga pasyente. Dahil sa dami ng ebidensya, napatunayang guilty siya sa 2 kaso ng murder, 19 na kaso ng attempted grievous bodily harm, at iba pang related crimes. Noong Mayo 2015, sinintensyahan siya ng life imprisonment with a minimum of 35 taon bago siya magkaroon ng chance sa parole. Dahil sa kaso ni Chua, naging mas mahigpit ang screening process ng mga foreign nurses sa UK. Nagkaroon din ng mas matinding security at monitoring sa hospital supplies para maiwasan ang ganitong uri ng krimen. Hanggang ngayon, hindi pa rin inaamin ni Chua ang kanyang mga ginawa. Patuloy niyang iginigiit na wala siyang kasalanan. Pero sa dami ng ebidensya laban sa kanya, hindi na siya makakatakas sa kanyang hatol. Isa ito sa pinakanakakatakot na kaso kung saan ang isang nurse na dapat ay nag-aalaga ng buhay ay naging isang killer na nagdala ng takot at kamatayan sa loob ng ospital.